Ano nga ba ang mindset ni Jude Bacalso? Wala nga ba siyang puso pagkatapos niyang patayuin ng halos 2 oras ang isang waiter dahil hindi lang siya tinawag na sir? Mababa nga ba ang tingin niya sa mga waiter? Sa mga brothers, so right now pag-usapan natin ang issue about kay Jude Bacalso at ano nga ba ang posibleng mindset niya. So kung nakita nyo na yung issue, it is about a member of LGBT which is Jude Bacalso na nagkaroon ng issue sa isang waiter sa Cebu habang siguro kumakain sila at habang siniserve siya, tinawag siyang sir instead of madam. Now si Jude Bacalso, titignan nyo yung Facebook account niya. Member talaga siya ng LGBT. Hindi ko alam kung ano bang tamang pronoun ng tawagin sa kanya. But if ako yung makakita sa kanya, I can possibly na tawagin din siyang sir. It's because of may respect as well kung ako man yung waiter. Now, ano nga ba yung mindset na tumatakbo sa utak niya? At bakit niya nga ba nagawang ganunin ng isang waiter, no? So, mag-focus lang tayo dito sa issue. I-disregard natin yung mga other achievements niya. At huwag din nating i-bash yung mga family niya at ibang mga bagay na ginagawa niya, pati yung mga hobbies niya. So, maging constructive tayo dito right now. So, I can say, based lang dun sa surface level of me knowing Jude Bacalso, which is Facebook lang naman, I can say na may entitlement. May entitlement talaga na pinanggagalingan, no? Ako, number 1 pet peeve ko, for me, para masabi ko na medyo may ugali ang isang tao kapag masyado siyang maaangas sa mga waiter, sa mga janitor, masyadong mataas yung tingin sa sarili. No, doon mo talaga ma-judge eh. Ganun mo talaga siya i-judge kasi nga ganun niya pinapakita. So, since nalaman ng mga netizens na ganun nga yung nangyari, madami syempreng umalma. No? Umani yan ng sobrang daming reactions, mga hate comments. Hindi na natin maiiwasan yan. Pero bakit niya nga ba yung nagawa? Nakita ko kasi na member siya ng LGBT at ngayon right now, medyo maganda na yung status niya. Yung entitlement nandun. And right now siguro, nung umaangat na talaga siya, nagkaroon na ng ego or pride na dapat since maganda yung ayos niya based doon sa judgment niya sa sarili niya, tingin niya maganda yung ayos niya, nakapambabae siya at so siguro in-expect niya na tawagin siyang ma'am ng waiter pero hindi nga nangyari. So meron talagang entitlement, no? Since nagkaroon na ng ego, since gano'n na yung status niya. At possibly, no, dun din sa mga environment na ginagalawan niya, okay lang yung ganong attitude. So, yung iniisip niya, baka okay lang na dapat ganun, i-require ko yung mga tao na tawagin nila ako based sa bagay na gusto kong tawagin nila ako. Parang ganun yung nangyayari. Pero ayun lang mga brother yung masasabi ko doon sa issue na yon. Siguro ang mindsetting niya is more of ego, entitlement, may pinanggagalingan yan. Kung kailangan ma-improve, hindi yun based sa akin, hindi based sa atin, kundi based sa sarili niya. Kailangan niyang i-evaluate yung mga nangyayari sa sarili niya, bakit ba siya nag-viral at bakit ba siya ngayon tinutuligsa ng tao sa comment section because of dun sa ginawa niya. So, kailangan niyang tanungin yung sarili niya para mag-improve siya next time. No? Lahat naman tayo nagkakamali, lahat naman tayo dumaan siguro sa pagiging mapagmataas pero hindi lang nag-viral, di ba? So, right now maybe it's a chance para sa kanya na magbago kung gusto niya ba talagang magbago at mag-improve din sa pakikitungo sa ibang tao. Dahil, mga brother, lagi niyong tandaan, masahangaan ko pa rin ang pagiging mabuting tao. Hindi ko hahangaan yung kotse, hindi ko hahangaan yung pera. The end of the day, it will boil down to ano ba yung ugali niya, kung mabuti ba siyang tao. Kasi ayun yung palaging matatandaan ng ibang tao, lalo sa mga tao na pinakikitunguhan mo, whether family, kaibigan, barkada, at yan yung mga servers. So yun lang mga brother, sana may natutunan kayo at comment nyo naman yung reaction nyo doon sa Jude Bacalso issue. Pag-usapan natin sa comment section. Yun lang, God bless you, sana may natutunan ka.